What's up guys, it's Galactic Shark. Malapit na maging hindi full-time content creator. What's up, Butt Chicks? Chairman D here. Namiss ko sabihin yung Butt Chicks eh. Anong episode natin? Episode 14. 14. What the ilang months na tayo? That's 3.5. 3.5. Ang 3.5 pa lang. Parang feeling ko ang parang tagal ang na. tagal na no? Oo, feeling ko ang tagal na. Ano talaga, ito talaga yung catch-up namin. Parang ito yung weekly catch-up namin eh. Oo. Kasi hindi kami nagkikita all week, tapos magkikita kami ganun lang, ganito lang. Pero minsan dodoble. Kasi wala lang, random visit kay Oo. Micah, may pasalubong, ganun. Oo, ganun. Habang nag-isip pa ng title, magkukwento na lang ako. Ayan, yan. Kwento. Nakuha na namin yung Everest galing sa scammer, magnanakaw, carnapper na si sa ng San Roque. What a shame. What a shame. Huh? Nung araw na yon, wala akong masyadong sinabi sa kanya nung nakuha namin yung kotse. Wala akong masyadong sinabi, hindi ko minura or what not. Tapos nag-message na lang ako. Sobrang satisfying message na kinahihiya ka ng pamilya mo. Salot ka sa kanila. Sorry, alam ko hindi dapat sabihin yan, pero Hindi, ano to? For context, kasi nga, para sa mga hindi nakapakinig nung last na episode, hindi ko alam kung saan episode mo kinuwento yun. basta kwento ko Parang na 2 weeks ago ata, nakwento ni Daniel na na nagbenta sila ng Everest, tapos binigyan sila ng mga para post-dated checks. post-dated checks. Tapos lahat tumalbog. Kasi hindi na ipag-communicate, hindi na ipagkita, kasi no communication, ang intention niya is nakaw na talaga. Tapos, Nakita namin. nakita nila yung Everest nasa isang restaurant naka-park, nakita nila. Eh di kinonfront nila. Tawag ako ng pulis. Tawag siya ng pulis, tapos kasama yung buong pamilya nandun. Ah. Tapos parang yung pamilya, parang di sila na-surprise, like alam na nila na gawain ng... Hindi nila kinwestiyon ko yung sinasabi ko ba is totoo. Mm. They didn't ask for my license, they didn't ask for my ID, hindi nila chinek kung pangalan ko ba yun nasa rehistro. Na immediately naniwala sila. Na Totoo gets naman, na nila na pero gawain ng anak nila yun. Shame. Grabe. Anyway, Grabe. nakaisip ka na ba ng title? Hindi, ang working title ng episode na to ay The Slow Fade. Pwede. Pwede, no? Yeah, nice. The Slow Fade. Hindi, kasi, di ba? Like, through the years, ibalik niya si Tatay Digong. Ay, mali. Ay, nasabi ko yung digong, lagot. Mare-red tag na ako. Naka-receive ka ng maleta, sigurado ako. Malita. Hindi maleta, malita. Anyway, ayun nga, through the years of our lives, since elementary, high school, college, nag-work ulit. Sa lahat ng mga pinapasukan natin, lahat naman talaga nagkakaroon tayo ng mga friends. Like, elementary, meron tayong elementary friends. High school, meron tayong high school friends. College, meron tayong college friends. Like, lahat naman din sila naging ka-close natin. Like, super close. Na parang at that time, parang convinced ka na parang, we're gonna be friends forever. Pero, as we grow older, napapansin mo parang nag-fade na lang. Nag-fade. Parang, there was one point in your life na parang convinced ka na parang, tropa to. Tropa for to. Keeps na to forever. For keeps. Hanggang tumanda, tropa na to. For sure, ikaw din, na meron kang mga, as in, sobrang mga naging ka-close. Tapos ngayon, parang, wala, friends lang kayo sa Facebook. Yun lang. Dati na pag-usapan natin is how we keep our friends with us. Ngayon, parang yung medyo, hindi naman opposite. Pero paano naman sila nawawala? Tsaka yung literal na parang na normal lang yun. Na parang it is a natural course ng buhay natin na wala, ganun talaga na nagkakaroon ng mga tao na dadaan at lilisan. Ikaw, ikaw mag-start by kwento mo sino-sino mga naging kaibigan mo na akala mo na yun
Dami Tapos, akong hindi, kwento mo like, from elementary, sino yung group of friends mong yon? mm. High school, sino yung naging group of friends mong yon? College, gantong office. Oo. Nung elementary, kasi we moved a lot nung bata ako. So parang ang dami kong set of friends. Kiti-kiti wala. We moved a lot eh. Hindi, pero yun nga. Kasi nung bata ako, parang every 2 years, naglilipat ako na school eh. Meron akong friends sa yung mga preschool, hindi ko na maalala. Sorry. Pero naisip Yung ko, mga, kasi elementary, hindi mo pa naman naiisip na parang, ito na yung friends ko forever. Parang wala pang ganun, no? pero kasi super close nyo. Ah, Like, super close nyo talaga eh, pag elementary. Na parang kasi pag elementary, yun yung mga time na naglalaro ka talaga. Di ba? Marami akong mga tropa na yung magko-com shop, ah, kasama mo mag-com shop, kasama mo yung nagbibidyuhan. Bidyuhan! Bijuan. Alam niyo Ano pa ba pa nga yun, yun, yung di ba? bidyuhan? PlayStation shop pa yung uso Oo, yun eh. PlayStation shop. Or yung literal na arcade talaga na Ah, Marvel vs. Capcom. Or yun nga, PlayStation shop na PlayStation shop na PS1. PS1. PS1 or PS2. Yung PS2 medyo mahal yung per hour. Ganun. Tapos, convince ka na parang, parang, mga tropa talaga to, tropa. Nung nag-high school, Wala na. wala na kasi, syempre, sa kami nun, sa Paco. Paco kami nakatira, Manila. Tapos, nung high school, nag-Marikina na. So, parang, nung time na yun, hindi pa rin naman super uso ang social media eh. Hindi pa rin. College na Like, talaga yung naging uso talaga. oo. May Facebook, ay, Friendster. Friendster pala Friendster. May nauna. Friendster na nun. Pero, di ba? Yung internet isn't a necessity nun eh. Na parang, kung wala kang internet sa bahay, okay lang. Ah, Di ba? Tapos, mag-update ka lang naman ng Facebook, mag-update ka lang ng Friendster kapag nasa com shop ka. Lalagyan mo embed, lagyan mo ng My Chemical Romance na na automatic background, no? nagpe-play. Ibayin mo yung color ng Oo. font. Tapos yung background photo mo, yung dalawang imo na magkayakap. Yung lalaki, nakayakap sa babae na black and white. Baduy. Ang baduy. Tapos yung background music, I don't care. Chemical Romance. Good old days. Good old days on elementary. Lalaro kami Tekken 5. Tekken 5 na nun eh. Oo, Tekken 5. PS2. PS2. Yun. Tsaka PSP. Dadala akong PSP sa school. Ganun. Actually, kahit nung nag-high school na tayo, nung nag-high school na ako, since nag-transfer ako from Manila to Marikina, as in totally nawala na yung friends ko na yun. Ah, Like, siguro meron akong naka-catch up na friends nung Santa Ana, nung college na ako. Dahil bumalik ka ng, Manila eh. ah, Parang na-catch up lang. Pero hindi rin eh. Kumbaga, hindi pa din talaga. Like tropa kayo, dahil matagal kayong nagkasama sa school, na parang naging tropa kayo dahil ilang oras ba ang klase? at least half a day. Depende. Pag public, half day yan. Half a day. Mm. Tapos, kapag private sila yung hanggang 2 p.m., 3 Mm. p.m., diba? Matagal-tagal din eh. Tagal. So imagine mo, 5 days a week kayo magkakasama. 25% ng oras mo, kasama mo sila. So wala, by default, magkakaroon ka talaga ng kaibigan. Meron ka talaga magiging ka-close. Na super close. Pero, ikaw ba, Ayan, nung tayo na yan. elementary ka ba? Meron din. Na Yung parang mga kapitbahay namin, kasi sila yung araw-araw namin kalaro eh. Parang expectation ko nga, parang, sige, may school na tayo, pero dapat after klase, kita-kita Kita-kita pa tayo, din. laro pa rin. Pero it doesn't go that way. Talagang sobrang normal lang. Sobrang understandable na magkakaroon kayong group of friends. Kasi syempre, andun ka na sa majority of your time kasama itong mga taong to. So, dun ka na mag-spend Oo. ng time. Tapos, ganun din naman. So, from elementary, pagdating mo ng high school, iba na yung group of friends mo. Mm. Tapos, from high school, nag-college ka, iba na yung kasama mo everyday. Mm. Magiging iba na rin yung group of Oo. friends mo. Tapos, dire-diretso na yun. So, ako elementary, ang mga kaibigan ko dyan, mga kaibigan sa kalye. High school classmates. Mm. College classmates, or
Hindi blockmates, blockmates may iba kasi ano, ka-close ko pa rin kahit ano, kahit hindi ko naman sila classmate nun, Pero pero 'pag nag-iba ka ng section, may iba rin naman yung group of friends mo. Napunta ako ng PLMAR, so may sarili akong college muna. Nagkaroon ako ng college group of friends ng PLMAR. Tapos after nun, nag-work ako sa Sutherland. Nagkaroon ako ng group of friends ng Sutherland. Actually, dito pa nga lang sa work pa lang maiba ka lang ng team, maiiba na yung barkada mo Oo, totoo. Bahira na lang yung magkakaiba na kayong team tapos magsasabay-sabay pa kayo ng lunch, which is halos imposible na kasi yan, since magkaibang team, magkakaiba na kayo ng oras, Mm. iba-iba na yung kasama. Although yung sa high school friends, kahit na paano nagkakausap pa rin naman tayo, Mm. andyan pa rin sila Jaja, sila Mark, si EG na gusto naman natin na kasama. Pero may time limit kasi kay EG. Meron ba kayong tropa? Meron ba kayong tropa na ano, na parang, namimiss nyo naman yung namimiss nyo siya. Pero pag nakasama mo na parang, ayoko na. After 10 minutes, ay, ayoko na. Okay Bakit, na yan. bakit, ba't ba natin Ba't ba invite sila Parang, ay, yan na naman siya, pinag-ayabang na naman yun. So, ayun. Yun yung sa high school. College, UST friends, from time to time, nagkakasama pa rin. Hindi naman siya yung nawala talaga yung yung communication. It's more of na lesson lang. Pero kamustahan, congratulations sa mga important Puro ganun na lang. milestone Oo, Puro bati. meron. Bati pag birthday. Pag mga important events. Pero, parang ganun na lang eh. Tapos may mga kanya-kanya pa ngayong name, di ba? So, yung sa UST, ang group chat namin doon, pangalan Salbakuta. Tapos sa Sutherland, ang group chat namin, Lovely Day. Yung Lovely Day na Lovely today, day, lovely day. Oo, yun. Tapos meron naman after nun, MBA sa PLMAR. Yun, ang group chat naman namin doon, Sogo ni Kasi may isa kaming classmate na medyo Pakboy. i-blip mo na lang yung kasi may time na suki siya ng ng Sogo. Ayun, hindi naman madalas, pero other than you and Mitch, sila na yung pinakamadalas namin makasama, which is sa Friday, magkakasama-sama ulit Sa ano kami. yan? Sa Masteral? Kasi ayun, although hindi na everyday nagkikita tulad ng dati, hindi na siya yung once a week na umiinom kami. Meron kaming ganun dati, every after class, Saturday, Sunday, tayo na iinom. Ngayon wala na. Pero yun nga, parang sa Friday, magkikita kami dahil yung isa sa amin parang bumisita from siya, successful OFW na. Nagkikita-kita pa rin kasi pero yun nga, normal kasi na normal na you would have to change group of friends dahil yung katawan lang naman natin is isa lang. Tapos yung time natin is very limited. Hindi natin pwedeng pagsabay-sabayan lahat ng friends natin, which same goes for them naman. Hindi nila kayang kung kailan tayo available, doon sila available. Oo. Wala ganun. Kaya pag tumatanda ka nga, parang parang hindi ka na nagtatampo pag hindi available. Kasi gets mo eh. Kaya parang minsan nakakainis na pag 30 plus ka na, tapos nagtatampo ka pa din sa mga kaibigan mo pag hindi available, pag nagtatampo ka pa rin. Dapat gets mo na na life happens. 30 plus ka na, ang dami mong responsibilities, ang dami mong kailangan inuuna, ang dami mong bills na binabayaran, kailangan mo magtrabaho, ang dami mong responsibilities. Tapos, dapat gets mo na yun, 30 plus ka rin. Huwag ka na magtampo pag di kayo pwede. Tingin ko ito meron, baka makakuha ng bash dito, na sa lalaki kasi feeling ko wala Pero meron kasi akong alam na sa babae, nagkakatampuhan kapag hindi nakakasama, hindi nakakapag-reply, medyo nagiging issue siya. Or siguro wag na natin gawing lalaki, babae. Sabihin na natin, meron talagang mga taong gano'n. Kasi may mga lalaki din, promise. Meron din. Na parang... siguro yan yung parte na sinuwerte ako. Wala akong ganung kaibigan na medyo Hindi. May mga kaibigan ko isip bata. Alam mo yung isip bata sa kalokohan, pero hindi isip bata na tatampo, issue. Kasi tayo, kahit sabihin mong ilang taon tayo hindi magkita, pag nagkita tayo, ganun pa rin eh. Di ba? So, kulang yung oras nun para magkwentuhan. Oo, pero, di ba? Like, feeling ko din depende talaga siya sa tao.
May mga tao talaga na, eto si Kobe, di ba, meron kang friend. Ako, wala akong group of friends na nag-fall out dahil may issue kayo, meron? Ay, madami. Hindi, wait lang, yung sinasabi ko nga, si Kobe meron yan tropa na na nagtatampo pa din. Ilang na anak nun? Tatlo na anak Tatlo. nun. Tatlo na anak nun. Putak, pag di nag-reply, tatampo pa rin. Kala mo high school. Oh, high school. Di Ito ba? naman. Tatampo pa din. Like, Bakit kasi hindi mo nire-reply ang Kobe? Bumubulong. Hindi bumubulong. natin sinusunod. Ikaw, Ah? meron? Meron kaming tropa na na like sobrang close na parang tinrato na siyang anak ng parents ko. Lagi siyang nasa amin. Like literal na sobrang close na close na close talaga na kapatid na yung turing namin. Kaso, ang nangyari kasi, blind item naman to. Okay lang to, blind item naman to. Kasi, parang mas matanda sa akin to Mas matanda sa akin to. Okay. Ano mo yun, call center siya nagtrabaho, nagpipiling binata. Alam mo yung meron siyang long-term na girlfriend. Like, literal, matagal na sila. Tapos, panahon to ng Deadpool and Wolverine. So, usually kasi, mahilig kasi kami sa Marvel, yung group of friends namin. Sa church pa to Group of friends from church. Mahilig kami sa Marvel. So, nag-aaya na manood ng Deadpool and Wolverine. Ang ginawa niya is, para makasama niya yung babae niya, niyaya niya yung isa naming friend. Para hindi magmukhang date. Alam mo yung parang ginamit niya yung isang friend namin. Para magmukhang group activity siya kahit hindi. Ganon. Tapos sabi niya kaibigan lang daw niya. Hindi, kaibigan ko lang yan. Ganon. Wushu! Kaibigan lang daw. Meron kaming isa pang friend na paano ko ba isa-set up to? Niyaya niya yung isang friend namin para manood ng Deadpool and Wolverine para makasama niya yung babae niya. So, 3 sila manonood. Tapos, sabi niya kaibigan lang daw niya yun. Kaibigan lang daw niya. Pero, hindi niya alam na yung isa pa naming friend, nagre-reklamo na dahil dinadala lagi yung babae dun sa bahay niya. Kasi nakikitulog, si kuya mo, nakikitulog dun sa bahay ng isa pa naming friend. Tapos lagi na daw inuuwi yung babae dun. Tapos nagrereklamo na tong may-ari ng bahay sa amin. Okay. Nirereklamo na, laging dinadala yung babae. Anong ginagawa? Tropa lang daw. Anong imposible? Ganyan. Tropa lang daw. Tapos yun nga, so niyaya. Tapos parang, yung isa naming friend, na parang pinagalitan siya. Parang, alam ko yung ginagawa mo. Ganyan. Tapos gagamitin mo pa ako para lang makasama mo yung ganyan. Tapos, kinall out siya. Like, literal na, hindi kami nagkulang as friends. Hindi kami nagkulang ng pag-call out sa kanya na mali yung ginagawa niya. Pinanindigan niya eh. Gusto niya yung Gusto niya magbuhay binata eh. Paano nagka-side chick yun? Ko alam. Kobe ka nga sumagot. Ayaw siya. Hindi, feeling ko kasi, dahil growing up, lagi silang neglected. Tapos, nung nagkaroon sila ng work, medyo nagkapera na, medyo nakapag-ayos-ayos na ng onte, doon na sila nakakapag-start na. So, parang hindi sinasabi pa rin. mo ba gumapo? Nagka-umayos itsura? Hindi pa rin eh. Hindi, sinasabi ko lang na onte. Pero hindi, feeling ko nga, feeling ko ganun yung thought process na dahil buong buhay silang neglected, buong buhay silang rejected. Tapos, sa call center, medyo vulnerable ang mga tao. Dahil sila lang yung nagkikitaan. Diba? Onti lang ang mga choices nila, sila lang yun. Diba? So, feeling ko, medyo nag-align yung mga circumstances. Kaya nagkaroon. Pero, kaya niya ginagawa yun ngayon, na matanda na siya pero ginagawa pa rin niya yun. Dahil ngayon lang niya
ngayon lang niya na-experience yung attention. Siguro magkakaiba lang tayo dito. Yung ginagawa niya medyo wala akong pakialam. Parang buhay niya Parang, yun. you do you, I don't care, pero dahil kaibigan kita, call out kita. Oo. Di ba? Call Pero out kita, yung kaibigan kita. part kasi na ginamit mo yung iba mong kaibigan para Oo, gumawa ng kalokohan mo, exactly. wag mo na kaming idamay. Oo. If Like, you do that, yun yung parang, medyo makaka-apekto talaga sa friendship yun. oo. Exactly. Kasi, parang, kung ginagawa niya yun, call out namin siya, pero, kunwari, tuloy mo pa rin. Oh, puta, alam mo na consequences yan, wala na kami dyan. Pero dahil ginamit mo yung dalawang tropa niya ginamit niya eh. Yung isang tropa niya ginamit niya para makasama, para sa movie makasama. Yung isang tropa ginamit niya yung bahay ng isang Ginawang tropa. motel yung bahay. Oo, di ba? So, iba na yun. Like, yun yung nakakasira talaga ng friendship. Like, hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya kung hindi niya dinama yung tropa. Pero, kumbaga parang, you're on your own. Ikaw na bahala dyan. Alam mo consequences yan, bahala ka na. Call out ka namin, pero kung tutuloy mo, bahala ka. Alam mo consequences mo eh. Pero yun ang dami ka ng tropa. Aba, FO. Di ba? FO talaga. Sino pa? Ba't madami na? Alam ko. Yung iba ugali lang talaga eh. Minsan, pag bata ka, mas tolerant ka sa ugali. Ng iba. Sa ugali ng iba, pag bata ka. Kasi parang, okay, group of friends, hindi, tropa yan. Sige, yaan mo na. Ay, hindi, tropa yan. Hindi, okay lang, asshole yan, pero asshole namin yan, tropa yan. Pero pag tumatanda ka, parang, I'm too old for this shit. Di ba? I'm too old for this drama. Sorry. I'm out. Pag matanda, hindi, dito lang ako sa mga tropa ko na dito lang ako sa mga tropa ko na hindi toxic. Dito lang ako sa mga tropa ko na walang drama. Ganun lang. That's just how life works kapag matanda ka na. Pag mature ka na, wala ka ng energy. Alam mo yun? Wala ka ng energy to deal with toxic people. Meron din kami mga friends. Nagkaroon ako ng a lot of friends sa content creation space. Pero kasi pag sa content creation, there are lots of people with egos. Di ba? And nagkakatamaan ng mga egos. Di ba? Kasi syempre, mga mga influencer ako eh. Marami akong followers eh. Mga ganun. Pero, meron mga ibang mga tao na wants to, for some reason, yung mga tao na gustong gawing business yung friendship, maraming ganun. Na parang, tropa tayo, di ba? Tropa tayo, pero gusto mong pagkaperahan yung, like, gets ko sa content creation na gets ko na kailangan mong kumita. Gets ko na yun talaga ang nature. It's the business of clout. Gets ko. Pero meron kasing mga times na hindi mo kailangang pagkakitaan. Na parang, ano lang tayo, fun lang tayo. Tingin ko okay, wait lang. Patapusin mo ako. Tingin ko okay siya if parehas kayong win-win, na parang parehas kayong aware na, Josh, itong friendship natin, pagkakitaan natin to. Oo. Pero yung feeling ko kasi yung sinasabi is parang one-sided eh. Oo. Pero at least, parang sa understanding ko, parang one-sided na pagkakakitaan kita, alam mo yung using talaga. Oo. Hindi siya yung there's a difference between let's maximize our friendship. Totoo, oo. Like, Ganon. tara, natin to. Like, Oo. natin. Kaya natin to, gawin natin to, ganyan. Kunyari may negosyo, ikaw sa gantong part, tas ako sa ganito. Oo. Yung kaibigan natin, gamitin natin parehas para umasenso. Pero hindi yung, hindi mo alam, pero ginagamit lang kita para kumita ng pera. Ganun, di ba? Iba yun eh. So, ganun ba yung iba? In a way, kasi merong isa na kilala mo naman si host siya. Parang magaling siya mag-host, meron siyang mga hosting gigs, meron siyang mga meron siyang client na nag-host siya doon. Tapos, yung isang to, parang pa-joke kasi na sinabi kay wala muna akong kinuhang host ngayon kasi hindi ko afford yung TF ni gano'n. Pa-joke lang. Tapos, sabi nung isa, pwede naman kami, kahit walang bayad, okay lang. Alam mo yung parang, yung undercut mo yung tropa mo, nakagigil, di ba? Na parang,
ako mura lang ako, kahit 5K lang. O Oo, kaya kahit oo. walang bayad, okay lang. Parang, di ba? Like, sobrang disrespectful niya sa tropa mo, na parang, in-undercut mo, tapos, in-undervalue mo, yung tropa mo. Hindi mo pwedeng sabihin, pera-pera lang eh. Hindi mo pwedeng sabihin, trabaho lang eh. Kasi, sobrang kabastusan nun. Di ba? Trabaho niya yun eh. Ah, Gusto mo kunin yung trabaho niya. Ako na lang kunin mo, mas mura ako. if sila yung nag-approach sa'yo na parang sinulot kasi. Oo. Ganun siya. I mean, I think I would understand pa. For example, trabaho mo yan. Tapos hindi ka afford. Sila yung nag-contact sa akin Nag-contact without na. me initiating parang, Oo. without me initiating the connection Oo, na or parang, ng offer. Tapos, kunwari, kung sakaling i-offer ako, meron naman ako tapos sasabihin mo yung rate mo. meron akong decency pa rin na sasabihin mo na sa'yo na, Oo. Josh, nag-offer sa akin ng ganito ganyan. Wala na ba kayo? Ganito ganyan. Okay lang ba sa'yo? If, F hindi, kunin ko. Ganun. oo. Di ba? Di ba? Ako, kami mura lang. Gusto mo mura? Putang ina mo! Ilang beses niyang ginawa yun sa amin. Di ba? Sobrang, what? Naisip mo yun? As in, literal na parang, di ba gusto niyang i-monetize yung friend group? Kasi yung Geek Talk, in a way, parang friend group lang talaga siya. Hindi siya parang organization. Ganun. Well, pero ngayon, actually magka-start na kami ng magkakaroon kami ng quiz night, tapos isa-start na Under, under Geek Talk na talaga. Tapos okay, hindi siya under paper bag ba? Hindi. Ay, rec room? logistics ang Okay, paper okay. bag, tapos geek. As in, magiging na siya, tuloy-tuloy na magkakaroon na ng mga events based sa mga susunod na mga movies. Sa Avatar, magkakaroon kami ng quiz night. Anyway, yun nga. Kasi, meron yan, sabi niya parang sinasabi na tinatry daw niya lagyan na structure yung Geek Talk. Pero, there was resistance, sabi niya. Tangina mo. Gusto mo lang ikaw na susunod. Alam mo yun? Parang, what the fuck? Pinaka ayokong ayoko pa naman is, tropa mo, di ba? Close kayo eh. Tropa mo eh. Tapos parang, mamandohan ka na parang, hindi, dapat ganitong content yung ginagawa mo. Hindi, dapat ganitong content ginagawa mo. Parang, teka lang, kami yung full time ah. Ilang taon na kami full time ah. Who are you? Sorry actually ayoko sa mga taong gano'n. Hindi lang sa yung, tinuturuan mo ako sa bagay na hindi ka naging successful or hindi Oo. ka pa naging wala ka pang napapatunayan ta's tuturuan mo ako sa bagay na 'yon. Mm. May kilala akong gano'n, negosyante. Ang hilig magturo, ang hilig magmarunong, bakit hindi ganito gawin mo, bakit hindi ganito gawin niyo. As far as I know, wala kang successful business, Sa isip-isipan ko Mm. parang tinuturuan mo hindi siya ego, gusto kong makakuha ng Oo. advice, Pero kasi why ang not? hirap Pero eh. kukunin ko 'yan from someone who has proven something na. Oo, di ba? Kung proven and tested yan, sige, try natin. Oo, Kung gumagana talaga, nakita ko na gumana, oh shit, gumana, sige, try natin. Pero yung puro ka failure, oo. tapos tuturuan mo ako, parang, dahil, Meron pang iba, ma-appreciate ko yung, sige, puro failure ka. Ang ituturo mo sa akin is how to things rise up from oo, failure. or how to avoid yung mga mistakes mo, yung mga Oo, gano'n. like, Pero yung ganun, sabi appreciate mo, yun. dapat ganito gawin mo kasi mas ano yun eh. Flip mo na lang si gano'n. Ang Mm. hilig magturo sa business pero Mm. Idadagdag ko to. Meron ka bang tropa na magme-mention siya ng very specific or magne-name drop siya na alam niyang hindi mo alam yun. Alam niyang hindi mo kilala yung pangalan. Magne-name drop siya. Magbigay ka ng pangalan na example. Charmaine na lang. Si Si sige. Charmaine na kagad. Sabihin niya. Kunwari nagkukwento siya. Charmaine Orange Kunwari ako siya. Okay, sige. Ano nga, kami nga ni MJ, yung relationship namin, okay naman kami. Oo, kasi kami nga ni Charmaine, nakakainis nga siya eh. Ganyan eh. Tapos, alam niya na hindi mo kilala yon. Oo. Alam niya na never niya sabi yon. So, in-name drop niya para Para, mag-fish na tanungin mo. oo. Sa sobrang sanay na namin
sobrang sanay na namin ni Daniel na lagi niyang ginagawa yun, na mag-name drop siya ng name na hindi namin kilala para itanong namin kung sino yun. Tapos para ikakwento niya. Para ikwento niya, para hindi siya yung nag-i-impose na magkwento. Oo. Na parang, hindi, kayo nagtanong eh. Oo. So, gagawin namin, hindi namin tinatanong. Pero, Kinukwento pa rin pag niya. hindi natin tinanong, hindi namin tinanong, hindi niya makwento. Si Shermaine, ano yun eh. Yung pipili. Pipilit niya. Yun, kausap ko lang yan, ano. Yan, ka-fling ko lang. Ganun. So, sobrang every single time niyang ginagawa na kapag tinanong namin, magyayabang lang siya. So, ginagawa namin, hindi na namin tatanungin. Lalapag ako, bagong cellphone. Anong cellphone mo? Ako, kakabili ko lang ito. Oo, ganun. Ano yung cellphone mo? iPhone. Hindi kasi kakabili ko lang ng iPhone 17 Pro Max eh. meron pala kaming meron kasi ibang tao na gets mo yung joke na ako naka iPhone 17 Pro Max fully paid, yung pa-joke. Gets May yun iba eh. na gusto nila iparamdam sa'yo na Nakaganon. ka. It's magkaiba eh. Pero Magkaiba kaming pero din akong kwento na ganyan. Kunwari magsabi ka ng kahit na Gusto kong bumili ng PS5, ganun. Ako nga eh, gusto ko rin bumili ng PS5. Parang yung bumili nga ako eh. Tapos yung yung tito ko, yung yung tito ng lolo ng Ay, may ganun nga, no? Meron. May ganun na pati yung achievements ng kapitbahay nila Oo. na bring up nila. Oo, yung yung tito nung pinsan nung nakabili rin ng PS5. Gusto ko malaman saan yan. Laging ako nga eh. Tapos hindi siya. namin napapansin hanggang May nag-call out? May nag-call out. Tapos parang hindi mo na siya ma-unhear, ma-unsee. Lagi mo nang nakikita na nga no, lahat ng sabihin nito. Nagkaroon nga kami ng inside joke, yung hindi. Kasi ganun siya. Na parang kunwari nag-explain ka, may sinasabi ka. Yung wala ka sa lolo ko. Parang ganun. Na parang kunwari may sinasabi ka na maganda, meron kang i-explain, tapos hindi kasi ako. Hindi kasi ako parang by default, parang hindi na namin ma-unhear na lahat ng sabihin niya, ang start, hindi kasi ako, Bida man. Meron talaga, no? Like, for sure, ikaw, meron ka ding mga... Wala akong direktang friend na gano'n, pero parang, ano ba? May mutual friend. For example, tayo na lang, may mutual friend tayo. Hindi ko masyadong ka-close, pero ikaw nagkakwento na gano'n siya. Parang ginagawa mo, kilala ko yung sinasabi mo, pero meron pang iba. Like, may ganun talaga eh. Si nandun eh. Di ba? Parang, hindi, ako nga kaya ko yan eh. Hindi, ako nga, ko eh. Na parang, kunwari, nagkakwento ka ng parang struggle mo. Parang, nahirapan nga ako sa ganun. Ako nga, nahirapan din eh. Ano yung sinabi ni Sara Duterte? Na parang, kung naka-experience kayo ng hirap sa buhay nyo, isipin nyo na lang na mas mahirap ang na-experience ko. Sinabi niya yun, di ba? Mas mahirap. Parang, kung naiisip nyo na mahirap yung pinagdaanan nyo, isipin nyo na lang na mas mahirap yung pinagdaanan ko. Shit, na-touch ako doon. Thank you. Thank you. Salamat. Na-inspire ako. Nakaka-comfort. Gumaan yung... Parang feeling ko nawala yung challenges. Parang nawala yung kahirapan sa Pilipinas. From all people na mag-i-invalidate siya pa yun. Ang ina. Pero may mga ganun akong, kaibigan. Wala namang masama doon. Yung, minsan pinipigilan ko actually. Kahit yung gusto kong sabihin na, sa totoo lang, kayang-kaya kong tapatan yan. Pero hindi nagagawin. Kasi yun nga, it's parang ang disrespectful na regardless kung gaano pa kaliit yung problema nila, huwag mo na sabayan. Kasi, bigay mo na yung time. Kumbaga, kanya-kanya tayo ng mga pinagdadaanan. So,
wag mong i-invalidate kasi valid pa rin yung feelings ng Ah, tao. Hindi ko sinasabing tama, ah, pero valid ang feelings. Minsan mali talaga na immature lang talaga yung pinoproblema oo, niya sobrang petty. oo, Merong gano'n, eh, ganyan. tsaka yung problems na self-caused, Oo, na parang, ikaw gumawa niyan ah. ah, Bakit ano? Ba't ka naggaganyan? Pero, like, like, I get it. You feel bad. Okay, fine. Pero yung parang maging, ano ka, ano, parang, parang si ano, umiiyak siya nung nasa barangay kami kasi na-pull out na nahatak na namin yung ano, eh, yung kotse, mm, umiiyak siya. umiyak siya? Oo, may problema siya, pero bakit ba nangyari yun? Oo, di Kasi ba? siya gumawa. Most ng mga problema ng mga ibang tao is, kagagawa nyo rin. Kagagawa nyo Marami, din. marami. Not all, Not hindi namin all. i-invalidate, pero marami. Pero hindi kami isa pang friend, like super close talaga. Na parang nagka-fall out na lang dahil sa group of friends kasi namin, pag may mali kang ginagawa, call out ka talaga. Kasi lalo na kapag mga content creators kayo, merong importante ang optics. Mm, Importante ang ano. Hindi ko naman sinasabi na parang dahil lang sa optics and dahil lang sa image kaya mo i-call out. Pero kasi like pag mali, mali, i-call out mo. Pag 'di ba? Pag totoo kang kaibigan, 'di ba? Pag totoo kang kaibigan, pag mali, i-call out mo. So, etong isang person na 'to, may mali siyang ginawa. Ang tingin niya sa babae is, alam mo yung mga lalaki na parang lahat ng mga babaeng single target, tapos lahat ng mga babaeng single popormahan niya. Tapos kung alin ang mag-work, dun yun yung siya. oo, dun siya. Which is, ina-advisean namin siya na parang, hindi ganun yun, hindi ganun nag-work yun eh. Kasi, lahat popormahan mo, di ba? So, so, lahat yan, in a way, kung sabihin natin nag-click kayo, ano, lahat yan, meron pa rin yung investment na feelings. Mm, Kasi lahat yan, kunwari sabihin natin 5. ang Yung, dami, sabihin natin 5, pinormahan niya, 5. Yung 5 babaeng yun, kung pinormahan niya, tapos parang nilandi na, tapos parang lumandi pa balik, mag-i-invest siya ng feeling sa'yo. Ang tingin niya kasi is, so, popormahan niya 5. Kung alin yung pinaka okay, dun siya. Eh, paano yung iba? Paano yung ibang nag-invest din ng feelings, nag-invest ng time sa'yo? 'Di ba? Hindi ganun nag-work. Kasi tao yan eh. Hindi naman yan laruan eh. mm, 'Di ba? Nananakit ka on purpose at ang importante lang sa'yo is yung sarili yung mo, sarili mo. hindi yung ibang tao. So, kinall out namin siya doon na hindi dapat ganun. Like, gets ko na yung 5 yan, i-friend-friend mo. Sige, okay lang. Friend-friend mo sila. Hindi yung popormahan mo. Like, i-friend-friend mo sila. Tapos kung sino yung pinaka mag-click doon, tsaka ka magsabi na poporma mo sila. Or tsaka ka magsabi na maliligaw ko. Or tsaka ka magsabi na you like them. Kasi sasabihin mo sa kanila lahat na you like them. Tapos kung sino yung unang kumagat, i-gym mo yun, tapos tapon mo na yung iba. Di ba? Di ba mali Mm, yun eh, di ba? yeah. So, kinall out namin siya doon. Tapos, parang, hindi na nagigets kasi iba yung mundo niya eh. Na parang, yung tatay niya ganun, yung mga group of friends niya sa school dati ganun. Na parang, ang dating kasi na-objectify nga yung women. Which is mali. Pero hindi niya ka nagigets. Like, Tuloy pa rin. oo, like, feeling ko naman okay na siya ngayon. Is in a better place. Hindi, buhay pa, buhay pa. Feeling ko naman okay na siya ngayon. Mukha naman. Pero, ayun nga. So, kung mabuti kang kaibigan, i-call out mo yung mali na ginagawa ng kaibigan mo. Hindi yung parang, di, sige lang. Yung mga taong nagto-tolerate ng mga ganun, hindi sila totoong kaibigan. Kasi syempre gusto mo yung kaibigan mo, tama yung ginagawa. Gusto mo ano, di ba? Naisip ko if ako na sa ganung situation eh. Pero oo, kasi may mga naging kaibigan ako. Yung parang tropa, for example, lalo sa BPO. Mm. Maraming ganun. Pero hindi ko kino-call out kasi parang
Wala naman akong pakialam, eh. I mean, close tayo. Alam mo may Mm. gano'n, eh. Oo. More on super close acquaintance pero hindi kayo Oo, hindi by heart friends. Oo. friends, oo. So, yung mga Parang, ginagawa niyong bahala ka, alam mo na consequences ng ginagawa ko. ikaw bahala diyan kasi yun nga, labas-labas na ako diyan. Pero kasi 'pag tropa ka, you genuinely care for your Yeah. friend, 'di ba? So, parang alam mo na parang mali mali yung ginagawa mo. 'Pag merong isa sa mga babae yan nag-story time, patay ka. Pero kasi Gano'n. naisip ko bigla na may mga certain friends ako dun na patikim sila sa iba-iba. Hmm. Buhay mo yan, wala akong pakialam. Mm. May certain friends naman ako na sinasabi ko na parang ingat ka kasi baka ikaw yung masaktan, ikaw yung Oo. maloko. Kasi sila yung totoong parang people I care about. Mm. Oo nga. So, 'Di ba? Kapag totoo mo siya lang friend, parang you truly care about them, hindi naman masama yung ano, eh, yung mag-call out dahil nga at the end of the day, para sa kanila rin naman yun. Hindi naman yun para parang anong ano ko, anong maa-achieve ko sa pag-advice sa'yo? Wala naman kasi okay ako, eh. Pero kaya kita ina-advisean kasi gusto ko maging okay ka din. 'Di ba? Kasi alam ko mali yan. May mga ibang tao talaga na ano, eh, na self-centered na okay lang na makasakit sila, 'wag lang sila masaktan. Which is, tao rin kasi yung ano, eh, mga sinasaktan mo tao din yun. if ano sila, if galing kasi sila sa parang winning streak na sila sa heartbreak, tapos kaya sila naging self-centered na, okay lang, understandable. Understandable but not valid para maging gano'n. Merong mga bagay na hindi mo sinasabing tama pero you understand. Oo. May mga gano'n, pero hindi siya tama. Pero gets ko, pero hindi. Oo. Hindi ba din? May mga gano'n, eh, na parang, I understand bakit ka gano'n, oo, pero naiintindihan it ko bakit ka doesn't make ganyan. you right pa rin. Oo. Pero hindi yun nga, mahirap din silang pigilan kung gano'n sila galing, Very ano yan, eh, very nuanced. May mga ano, may mga caveats. Caveat! Yung mga fresh ano yun, fresh Ano yan? egg ng Egg isda. ng isda yung itim. And then, depende kasi, depende. Hindi siya black and white. So, May gray area. Literal, oo nga, may gray area siya. in terms of friendships, minsan, ano lang talaga, people just come and go. Hindi mo naman sinasabi na never sila naging part of your life. Hindi mo naman sinasabi na never sila naging importante. It's just that, wala eh. When you get old, Limited yung body natin. Hindi limited naman yung tayo, body, limited yung time, hindi naman tayo omnipotent. Ano yan? Omnipresent. omnipresent. Hindi naman tayo omnipresent eh. Sinearch ko nga sa Google, sabi ko, how many people do we meet in a lifetime? Sabi niya, roughly around 80,000 people. You meet 80,000 people in a lifetime. Kabisado ko pa names nila. Joke lang. Hindi naman siya yung tipong naging friend mo. Like, yung Literal naging, na meet, yeah. you meet, Ay, Josh, si ano nga pala. Oo. This is Josh. Ganun. you meet roughly 80,000 people in a lifetime. Kung titingnan mo ngayon, sobrang handful lang yung mga natitira. And sobrang handful lang din yung mga mamimit mo, tapos magiging friends mo, tapos you form a relationship with, talaga na parang friendship talaga. Pero imagine mo, 80,000. You meet 80,000 na tao. Sobrang dami nun. Imagine mo 80,000 in a room. Hindi kasya yun. Tapos lahat bobotante. Joke lang. Oo. Tapos lahat DDS. Tangina. Buti sa akin, OD lang. Singit pa rin yun, no? Minsan talaga kailangan natin mag-topic dyan eh. Medyo, Mag-politics. oo, pero Gusto ko lang malaman yung thought si Kobe. process. Gusto ko lang malaman yung thought process. Like, bakit? Like, kasi, to be fair, very judgmental din naman talaga yung both sides. Merong mga extremes. Both sides. Yeah. So, gusto ko yung medyo nandito lang magkalapit sa gitna, yun yung mag-usap. Anyway, ayun nga, when you grow old, balik sa friendship, when you grow old, ano na talaga eh, yung dati gusto mo marami, masaya, maingay, saya, party. Tapos pag nag 30 plus ka na, ano ka na talaga eh, parang you're moving from quantity to quality na talaga. Na parang ayoko na ng drama, ayoko na ng magulo, ayoko ng maingay. Gusto ko yung mga solid na friends talaga na that care about you. Ganon.
Ayun. Yun na yun. Ang pangit ang ending. Anong aral ang ating mapupulot sa ating Hindi, ito na lang, last. Nagtatanong na lang ako sa'yo na parang, paano mo mako-consider ang isang tao to be a true friend, a real friend? ako yung I don't need regular kamustahan, communication. Sobrang importante na sa akin yung simple congrats, happy birthday, yung message lang sa mga important days sa akin. Grabe, bare minimum enjoyer. Bare minimum ba yun? Okay na ako doon. Kasi wala eh, minsan busy talaga tayo eh. Oo. Pero tawag dito, yung for example, kinasal kami. Happy anniversary or congrats, kinasal kayo, birthday ng anak ko. Yung mga ganun lang. Kasi I can't demand Masaya ka na sa ganun lang? Oo. Yun na yung totoong kaibigan? Kasi kinoconsider siyang kaibigan talaga eh. Kinoconsider siyang Hindi, kaibigan kahit malayo eh. Hindi, like, yung friend, like, friend. Okay. Ano yun? Kasi hindi ko pwedeng i-level sa meron tayo eh. Hindi ko talaga pwedeng i-level doon. Oh, well. If ang tinutukoy natin is yung mga friends na matagal na nating kaibigan, tapos naputol yung communication, how would I consider, kung mako-consider ko pa rin ba silang kaibigan kahit after how many years nang wala na? Tanong ko is like, paano mo masasabi na totoong kaibigan nitong tao na to? Hindi yung Parang- ginagawa nila. Like, Parang ang lalim. paano mo masasabi? How do you tell if someone is a real friend? Okay, sige, fine. Yung real friend talaga, tapos hindi, doesn't have to be parang best friend level, ganun. Oh, like yung ano, like, kasi nilalagay mo ng labels eh. Hindi, like, how do you define a real friend? Ano ba ang, Sige, ito yung gusto ko. Someone na nangangamusta, tapos someone na makikinig, someone na nagbibigay ng payo, kasi not everyone's curious na how is Daniel doing, ganun. hindi ko kasi, parang, hindi ko alam, Ang hirap eh. So, kasi parang ganito, ay, kamustahin kita, ay, friend na kita. Ganon. hindi, talaga mangangamusta lang hindi siya yung kamusta ka lang. Yung mangangamusta ka talaga how you're doing. Hindi, ako sasagot ha. Sige. For example, how do I define a true friend? A true friend shows up. A true friend cares about you. A true friend cares about your well-being, your mental state. Alam mo yun, just shows up. A true friend is someone that would drop everything if you are in trouble. Feeling ko kasi, ikaw, masyado mong iniisip yung ibang tao compared sa sarili mo. Feeling ko ikaw yung parang, ay, ma-hustle ko sila. Ay, hindi, okay ka lang ba? Ha? Okay ka lang ba? Ha? Okay ka lang? Ganon ka eh. Parang, oo, di ba? Parang putik, umayat-maya, okay ka lang ba? Minsan, isipin mo rin sarili mo. Nag-sermon sa akin to Oo. Sermon yun talaga kita. Masyado kang selfless na uunahin mong isipin lahat ng tao sa room bago mo isipin yung sarili mo. Basta, okay. Mas kilala niyo ako eh, I think. Basta ito na lang, yung mga kaibigan ko na appreciate ko, yun nga, sila yung nakakamusta. Tapos hindi yung kamusta na kamusta ka lang. Yung they like ask how are you doing literally, tapos kung kailangan ko ba ng kausap. Medyo mas maganda lang pakinggan yun sa'yo. Pero ganoon na rin. Ganoon na rin. Okay, sige medyo na nga. okay na I will accept that answer. Hindi mo nga ako kinakamusta eh. Puto, hindi. Kasi hindi mo ako kinakamusta yun eh. Mag-chat naman ako dun eh. Putik, tinatanong ko, ayaw mo ikwento. Hindi, pag nakita na tayo, mas madali ikwento. Hindi kamusta yun. Ikwento mo na! Ikwento mo na! Yung tanong mo, hindi mo ako kinakamusta. Kinakamusta Gusto mo yung kita? chismis. Hindi. Gusto mo yung chismis. Kinakamusta pa rin kita. Nagtatanong nga ako ng kwento, ayaw mo ikwento. Tamad kasi. Pag uwi ko ng bahay, ang dami kong pinagkwentuhan eh. Nako. Pero, yan. Babaw ba? Hindi, pero yun. Basta yun, I-end na natin yung episode na to with
saying na find yourself a true friend. Kung ano man ang true friend para sa'yo, if ang true friend ba para sa'yo is nangangamusta lang, hanap ka ng ganun. Hindi. Ano nga, yun nga. Hindi ka makakahanap ng true friend if you are not a true friend yourself. Parang ano lang yan. Parang pagjojowa lang yan. Hindi ka makakahanap ng the one if you don't make yourself the one. Parang yung last week lang din. No? Yung last week lang. Ganun lang yun. Ayun, lumari Tinanggal yun lang naman. natin yung You can't give what you can't have. Ay, you can't give what you don't have pala. To give is to receive. Ay, mali. Siksik, liglig, umapo. So, yun nga. Hindi, yun nga. So, wala. Medyo rumble tong episode na to. Pero, masaya naman. May mga chika pa kayo. May mga blind item pa kayo. Mostly galing sa akin. Ganda ng industry. Nalayo na naman tayo. Okay. So, yun nga. Meron kaming Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Discord na hindi kami masyadong nagchat-chat. Meron din kaming Apple Podcast and pinaka-importante, Spotify. Thank you for checking in your baggage with us today. Tingnan mo pa ang oras. Thank you for listening. Yeah, welcome to the Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest decade of your life. Minsan nakakalimutan ko pa eh. Bye-bye. Alright.